Good morning po. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. The Book of Psalms, Aklat po ng mga Awit, chapter 84, verse 11. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabubuting mga bagay, sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Hindrances to God's favor. So meron bang mga hadlang para tayo ay pagpalain ng Diyos? So ako po'y naniniwala, unang-una po dyan ay ang isang tao dapat munang makakilala sa Panginoong Hesus. And through his personal relationship with Jesus, mararanasan niya yung buhay na walang hanggan at yung buhay na ganap at kasiyasiya. So in other words, bukas na yung oportunidad sa iyong buhay, kapatid, para maranasan mo yung favor ng Lord. Kaya lang, minsan po yung ating pamumuhay, dahil sa kakulangan natin ng unawa sa salita ng Diyos, ay hindi natin nararanasan po yung favor ng Lord. At malinaw po dito sa Psalm 84 verse 11, yung mga mabubuting bagay ay mararanasan lamang ng mga taong lumalakad ng matuwid at marangal. Ano po? Ang translation pa nga dyan sa English Bible, yung favor and honor ang pwede nating maranasan. So, ano yung mga posibleng problema? Unang-una po dyan ay yung kasalanan. Sabi sa Proverbs 28, verse 13, He who conceals his sins does not prosper. So, hindi ka talaga uunlad sa buhay kung hindi ka namumuhay ng matuwid at marangal. So, maaaring yung isang kasalanan na nagpapahirap sa iyo ngayon, yan ang dahilan kung bakit yung blessing ay hindi tumutuloy sa iyong buhay. Kaya kapatid, magsisi at talikuran na yung gawain na yan at lumakad tayo ng may takot sa Diyos. Napakahalaga po niyan, kapatid. So pangalawa, minsan yung hindi lang natin paghingi, the problem of not asking. Malinaw po kasi sa Matthew chapter 7 verse 11, ang sabi diyan, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. So maraming believers ngayon ayaw mag-pray o tamad mag-pray. Minsan ang kailangan lang natin gawin ay humingi. Malinaw po sabi sa John 16, verse 24, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Minsan yun lang ang kulang. Sabi sa James chapter 4, verse 2, you do not have because you do not ask God. Alam niyo, mga anak ng Diyos, ang dami nating privileges, bilang anak ng Diyos. Dapat alam natin yan. Entitled tayo sa mga blessings ng Diyos. Protection, provision, power. Pwede nating maranasan sa buhay na ito. Kaya matuto tayong humingi. Ang Diyos po kikilos siya kung tayo po ay mananampalataya para sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay na ito. Ngayon, pangatlong posibleng dahilan, minsan po tayong mga Kristiyano, masuwayin at hindi tayo namumuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang Biblia ina-advise, we must choose life, obey, and speak blessing sa ating buhay. Kasi sabi po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, inilahad ko sa inyo ang buhay at kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. So, nariyan pala yung blessing and curses at pwede tayong pumili. Alin ba dun ang gusto nating maghanap sa ating buhay? Ngayon, marami akong nakikitang Kristiyano, hindi nila alam or hindi sila aware na mas pinipili nila yung curses. Paano nangyayari ang pastor? Kasi minsan po, yung kanilang mga sinasabi, hindi sumasang-ayon po doon sa kalooban ng Diyos. Naalala ko yung sinasabi sa Proverbs chapter 10 verse 24, ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Minsan po masyado tayong negative magsalita. Ang sasabihin natin, ay napakahirap ng buhay na ito. Ay naku, wala na akong pag-asang umangat pa. Ang gulo-gulo na ng mundo. Eto na yung katapusan natin.
wala nang mangyayaring mabuti sa aking buhay, napakahirap ng aking buhay. Yung mga ganong words mga kapatid, hindi po tama yon. Kasi ang sinasabi po ninyo ay mga curses. Ano po? At kung ano po yung inyong kinatatakutan, ang sabi ng Biblia, yun ang mangyayari sa inyo. Ang matuwid po, marunong siyang magsalita ng pagpapala. Dapat po mag-speak kayo ng blessing araw-araw sa inyong buhay. Sabihin ninyo na ang buhay ninyo'y magiging maganda, maayos, kayo magiging malusog, lahat ng inyong mga problema ay inyong mapagtatagumpayan. Ganon po dapat ang lumalabas sa ating mga bibig. At mararanasan po ninyo yung blessing na ipinangako ng Panginoon sa Proverbs chapter 10 verse 22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. At kapag tayo po ay marunong magsalita ng tama, mamuhay ng tama, sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos, yung pong blessing ay pinipili natin na maganap sa ating buhay. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito at alisin mo nga po itong mga hindrances na ito sa aming buhay upang maranasan namin yung totoong favor mo, yung pagkilos mo sa aming buhay, lalo na sa mga panahong katulad nito na ang buong mundo ay dumadaan sa matinding kaguluhan at paghihirap. Naniniwala kami na nananalig sa iyo, Panginoong Yesus, ay makakaranas ng iyong favor. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.